shake. Then spray nyo lang yung ganyan. No? Dumi nyo, no? Hello, sound check. Ano yung mga ano? Ay! So, yun mga boss. Today's video, I'm gonna show you how to clean your brake shoe on your e-bike. Alright? So, galing ko ba mag-English? English Carabao, man. Teka lang, hanapin ko lang yung aking tools. Over here, over there. Wala dito. Nandun nata sa kabila. Tools! Uy, insert ata doon. So, ito na yung tools natin. Socket, Stanley. Ayan. Kahit anong socket, pwede nyo gamitin. So, dinala ko na ito para kumpleto. So, tara, punta tayo sa labas. Maingay yung asawa ko, guys. Ayun. Kaway muna. Marcus, say hi. Marcus! Hi. Busy. So, dito tayo. Dito muna tayo sa bandang baba. Nandito nakalocate yung aming e-bike. So, first thing to do mga boss, mga baguhan dyan, ayan, hanap kayo ng center stand na gagawing pang center stand, no? So, ang ginawa ko dyan ay yung lagayan ng kutsilyo na tinapon na sa ilog, no? So, nilagay natin sa ilalim para hindi sumayad yung gulong. So, kailangan natin matanggal tong 12mm na yan sa tapaludo. Yan yung pinaka-bracket ng tapaludo para ma-access natin tong gulong. So sa gulong merong 19 dyan. Kailangan natin tanggalin. A few moments later. Then ito na siya. Tinanggal ko na. Napakagaan pala ng box na ito. Kasama ng gulong. Sobrang gaan. Promise. Parang bola. And then dito sa drum brake, meron siyang pinaka-center nut at meron niyang nakalagay na pin. So tatanggalin niyo po yung pin. Huwag niyo pong iwawala. Ibabalik niyo rin po yan. So dito nakalimutan ko mga boss. Number 29 pala to. A few moments later. So ang ginawa ko, nang hiram tayo ng socket. Since walang number 29, 30 ang nagawa ko, ang nahiram ko. Pero pwede na rin. So ganito lang sundan nyo mga boss ha. Gayahin nyo lang to para madali nyo siyang matanggal. Pakaliwa po, pa counterclockwise ang paluwag, ang loosen, okay? So tanggal na siya. Meron po yung pinaka ring lock or yan, number 30 yung ginamit natin. Pero pwede na rin 'yon kung wala kayong number 29. So sa drum brake na to mga boss, tandaan niyo po ha kung ano yung tinanggal niyo. So meron yung kanal, meron din po yung lock sa pinaka-axle. So itong drum brake na to, kung wala po kayong puller, pwede niyo po yung paluin mga pusing ha. Pero lagi yung tandaan, alalayan niyo po siya ng WD-40. Kung wala po kayong WD-40, pwede po yung langis. Ilalagay niyo po yan dyan sa mga singit-singit niya. Yan, sa axle, dyan. Lagi niyo po yung alalayan ng WD-40. A few moments later. Yun. So, natanggal ko na. Sa kapalo ko na itong martilyo. Ayan. Ito. Huwag kayong matakot na kung wala kayong puller. Advantage kasi ng puller is para hindi lang tumagagasgasan at hindi matanggal yung kulay. Siyempre, no? Mahiram kayo. Kung wala kayong kung gusto niyo mag-DIY lang ha, hindi ko pinipilit lahat na mag-DIY. So kung hindi niyo kayang gawin, pwede niyo dalhin sa akin, mag-PM kayo or mag-comment down below. Right? So ito yung ginagamit ko. Ayan, plangka, pang kotse, tapos martilyo, hindi nga to pang latero, yung pang karpentero. Pero okay na, pang pitik-pitik lang. So yun, sa katagalan pong pukpuk nyo nan, siyempre ang pukpuk nyo, hindi pa loob, pupukpukin nyo muna dito, ganun yan, sa umpisa, ganyan dito, yan, hindi lang sa isang portion ang pukpuk, then pupukpukin ganda dito, yan, bago nyo siya pupukpukin dito ngayon, ayan, pupukpukin nyo siya palabas, okay, gamit itong martilyo, siyempre, pupukpukin nyo itong plangka, so yan, sa katagalan po niyan, ganito po, so, uusli po yan siyang ganyan pagkasagatan, katagalan yung pukpuk. At dito mga boss, makikita nyo na sobrang dumi na nung brake shoe. Ayan, yan yung sinasabi ko, na hindi porket may dragging, may squeaking sound, isprayhan lang ng WD-40. Katamaran yun mga boss ha. Sa mga baguhan dyan, sa mga bagong owner ng e-bike, katamaran po yan.
kailangan po yung linisin. Kung free service po sana, kung talagang lifetime service po ang inyong serbisyo dyan sa Pateros e-bike Johnson, dapat tinatanggal po yan. Alam ko meron kayo dyan puller, no? So hindi ko naman lahat sinisiraan ha. Kailangan lang po natin kung tayo'y technician o mechanic sa mga ganitong e-bike, gawin po natin yung mga nararapat para po hindi po magagalit yung ating customer. Nagmumukhang tanga tuloy yung mga e-bike owner kasi walang kalam-alam Yan yun lang daw pala ang gamot. Pero hindi nyo alam na mumuo po yung dumi sa loob ng drum brake. Ayan po, kitang-kita po yan ha. Hindi naman sa sinasabi kong mali yung magpuga ng WD-40. Ang sinasabi ko po dapat gawin nyo po yung tama. Okay? Tulad yan, ang dumi-dumi niyan idadaan nyo lang sa WD-40 spray, hindi nyo na babaklasin. Kailangan po yan baklasin, linisin ha. Sa mga baguhan dyan ng e-bike owner, tandaan nyo, kailangan po yung linisin para hindi mamuo yung dumi sa loob at hindi magkaroon ng dragging. Alright? So ayun mga boss, ito yung pinapanlinis ko dito. Ayan, BMW Group. Hindi ko siya pinopromote ha, pero maganda siya gamitin. Hindi ko maintindihan yung mga sulat boss naintindihan, limpiador di seguridad, di ba? At panigurado raw, lilinisin niya, limpyo. Ibig sabihin Bisaya pa na to, hindi halong Bisaya, limpyuhin, sigurado. So, spray on parts to be clean. Ayan. Spray on parts to be clean. Ayan po yung application niya, ha? May component siya ng isopropyl o propanol. Tapos, shake. Then, spray nyo lang yung ganyan. No? Dumi niya, no? Ang dumi niya, no? Di ba? So, syempre, lilinisin natin yan, alalayan natin yan ng brush, paint brush. Yan. Kung wala kayo nito mga boss, ayan, pwede kayong bumili kahit hindi ganito, basta brake shoe cleaner. Pang clean talaga to siya ng mga brake shoe brake shoe cleaner o brake cleaner, brake pad cleaner. Ayan, bumili kayo niyan. I-spray yan na kung gusto niyo mas malinis ng husto, punasan niyo po. Kung gusto ayaw niyo magpagawa sa kanila kasi ang hindi ko naman sinila lahat mostly kasi ng mga nagme-maintenance ng mga free service na ganyan, lalo sa e-bike na dito napapansin ko, tinatamad silang magtanggal ng ganito. Kita niyo naman, hindi ko na kasi kinunan talagang medyo may katagalan pag nagtanggal ng ganito, lalo na kung wala kang puller ha, lalo na kung wala. Tapos mga ganito mga boss, ingat kayo ha, huwag niyo pong tatanggalin ito. Spacer po yan para dyan, spacer yan. Tapos lalo na to, ang lock na to, yan, huwag niyo po yan tatanggalin ha. Yari kayo pag ito'y natanggal, yari na kayo. Hindi niyo na mapapatakbo ng matino yan kasi lock to siya. Lock to ng para sumabay siya dito sa ehe. Yan. Okay? So, may kaibahan talaga siya. May malaking kaibahan siya sa kotse ha. Kasi ito ang pinaka niya, rear drive kasi siya. Mga sinaunang kotse rear drive din. Ibig kong sabihin, ang pinakamakina niya is nandito na sa mismong pinaka-axle, no? Ganun na siya. So yun, balik tayo dito. Ingatan nyo po yung mga ganito pag nag-DIY kayo ha. Huwag nyo pong iwawala, huwag nyo pong tatanggalin kung hindi nyo kayang siyang ibalik. Okay? O di kaya picturean nyo, tandaan nyo, picturean nyo kung ano yung pinagtatanggal nyo, paano nyo siya tinanggal. Dapat ganun din po pag binalik nyo, ganun din dapat ang posisyon. Alright? So dapat ang mangyayari lang is malinis nyo lang ng gusto. So linisin natin. Kayo naman po ay magpapalit ng brake shoe or linis, same process lang po ang gagawin. Same lang din ang pagbalik. Okay? Tandaan lang. So after nyo siya ma-sprayhan, so punasan natin. Yan. Pwede nyo pong tanggalin yan mga boss ha. Yan. Kaya hindi ko muna siya tinanggal kanina. Gusto kong isprayan muna ng buo para lumalaglag lahat ng dumi. Yan. So ito yung brake shoe nya, ito yung spring. Yan. Okay lang yan, kahit magabaliktad-baliktad yung spring, walang problema yan. Tapos lihain nyo siya. Ang lihan nyo ito mga boss, hindi lang puro pa ganun ha. Pa ganun. Lihain mo natin pa ganyan para pumantay yung hairlines. Malambot lang yung brake shoe nya, yung pinakapad malambot. Wala pa tong 1 taon sa amin mga boss, kaya medyo bago pa yung brake shoe. Kaya lang kailangan natin na linisin kasi nagkakaroon siya ng dragging. So kailangan mawala yung pinaka nya, yung kanyang pinaka hairlines kasi yung mga nakakasira. Tunas. Ulan-ulan ang panahon.
So same lang din yan boss sa isang brake pad. Hindi naman yan kakain ng malaki, magbawas ng malaki. Tamang ipapantay nyo lang. Ang lihang gamitin nyo po ay numero Tunas, 80. Pwede rin ay. po ang 120 quid. Ha? Tandaan po. Yun lang. Umulan na talaga siya. Okay, silong muna tayo. Kasi umulan na. Kaya lang, patigil-tigil eh. Mamaya. Shoutout nga pala supporters ko, yung asawa ko yan. O, nakapalo na kami. Kasi nandito kami sa street namin, no. Ayan na, inuulan na ulan na kami. Uy, yung is ano ko. Wala, makakalalo, patay tayo dyan. Kaligo na ako eh. Baka naman ako, kulit tayo sa kanin. Ay, dali mo ito, ayun yun. Yan na, naabutan tayo ng ulan. Tulo na. A few moments later. So yun, medyo tumila na ang ulan. Patuloy tayo. Patuyuin ng husto ang inyong brake shoe at brake drum. Patuyuin ng husto ha. Kapag ka nabasa o nabasa ng tubig ulan. Then after that, after liha-liha, ganyan, meron sikreto dito para hindi siya magtunog squeaking sound. Kasi kahit bagong palit yan, kung yan ay pasukin ng dumi o alikabok, magtutunog squeak yan kapag natuyuan. So, ang ginagawa ko dyan, kahit naman yung mga ilang mga mekaniko, alam din nila to. So, sa bike, ang ginagawa ko is grasa yung nilalagay ko. Yung pinapahid ko sa pinaka-pad at saka yung disc brake. Okay? So dito naman, pwede rin po yung grasa. Ipapahid nyo dyan sa mismong nilihan natin na brake shoe. Then, ganun din po sa drum brake. Pahiran nyo po ng langis o grasa. Kung wala naman po, dahil tinatamad ng kumuha ng langis, pwede naman po yung WD-40. Yan, i-sprayhan po yan. Then, pag ikinabit nyo yan mga bossing, madam, napakadali lang po yan. Malambot lang po yan ikabit. Tapos, i-align nyo po. Ganyan po ang laro niya, ha? Tapos iusog nyo po dito palabas para hindi po siya dumikit dun sa pinaka-cover sa likod. Para yung dumi, kung may alikabok na papasok, malalaglag lang sa gilid. Hindi mag-i-stack up. Okay? So imagine niyo kung hindi yan tinanggal, spray lang kayo ng WD-40. Aasahan nyo lang sa ganun. Hindi po yan matatanggal yung dumi na nakakapit sa brake shoe. Kaya po nagkakaroon ng dragging kasi namumuo po yung dumi. So ayan po, inisprayan natin ng WD-40. Sa mga nagtatanong, sa mga hindi alam nito, syempre magtataka kayo, paano magpipreno yan? Madudulas yan. Hindi po yan. Huwag kayong magpapaniwala doon. Kasi yan, ang purpose po niyan para hindi siya magtunog squeak or yung parang nakasakit sa tenga. No? So pupunasan po niyan. Punasan nyo po yan siya ng kamay. Tsaka matutuyo lang po yan kusa. Pero hindi yan tutunog ng squeaking sound. Yan. So, ganyan po siya. Okay, huwag niyo pong kalimutan ibalik yung pinaka-axle lock para sa drum brake natin. And then, syempre, yung center nut, punasan niyo po muna. Huwag niyo pong kalimutang ibalik yung center nut pati na yung lock washer. Kailangan po yan. Then, sa pagbalik mga boss, madam, huwag niyo pong kalimutan maglagay ng nut doon sa stud. Kasi kakalangan niyo po yan ng yabe. Medyo malaking yabe, tamang katamtaman lang na itutukod nyo lang siya ng ganyan bago nyo siya higpitan. So, sa paghigpit naman po, huwag nyo po masyadong higpitan na tipong ayaw nyo nang ipatanggal. Baka mamaya malustrit po yan. Or lalo na kapag tinatanggal nyo ulit yan, napakahirap tanggalin yan. So, next time bibili na tayo ng puller para dito. May nababili pong puller na parang ganyan. Para sa ganyan, yung 4 ang kamay or 3. Alright? So, gayahin nyo lang po yan. Pwede pong mag-isa, pwede pong 2 kayo gagawa. Tapos yung center lock pin, ilagay niyo po yan. Kailangan po yung ilagay para safe po tayo. Or safe po yung iyong gulong or nuts. Then, meron pala akong biniling anti-rust metal coating. No? So, napapansin niyo yung drum brake ko kanina kasi pinalo-palo natin yan. So, natanggal yung mga kulay-kulay niya. So, may nakahanda na ako dyan. Kasi pinupunasan ko yan kahit gamit lang ang paintbrush. Pupunasan niyo lang. Kulay navy blue yan pagka medyo basa. Pag natuyo po yan mga boss madam, itim po yan. So ayun lang.
pa-share ang video. Maraming salamat.